Nasa tapat na kami ng gate nang bigla kong narinig ang pangalan kong sinigaw sa loob. Napahinto ako. Pumikit ako ng mariin bago ako humarap kay Kev. Dahan-dahan itong lumapit sa akin habang mababasa ko sa mata nitong pagsisisi. Pagsisisi ha? Tumaas ang kilay ko. Mukha talagang guilty. Ngayon pa? Nasaktan na ako. Huli na ang lahat para magsisi. Huling-huli na. I'm sorry. I smirked. Keep it. Malamig kong sabi bago ako tumalikod. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Basta alam ko lang naaalala ko na naman ulit. Ang hirap-hirap makalimot. Lalo na kapag naaalala mo kung makikita mo ang taong yun. Adriana, I said I'm sorry. Ani ni Kev. Napahinto ako. Hindi pa ako nakakadalawang hakbang nang marinig ko ulit ang nagsusumamo nitong boses. Nanatili akong nakatalikod. Hindi ako humarap dito. Hindi ko gustong makita ang mukha nito. Aalis na ako. Naglakad ulit ako. Palapit na ako sa gate habang dahan-dahan itong binuksan ng katulong. Ayokong marinig ang boses niya. Ayokong humarap dito. Nagmadali akong lumabas, ngunit dahan-dahan din akong huminto ng, "Please, hear me out." Nagsisi ako sa ginawa ko. Sising-sisi ako, Adriana, at handa akong pagbayaran yon. Hindi ako makatulog dahil kinakain na ako ng konsensya ko. Umalis ako dito ng 2 buwan para sa career ko at para makalimot ako, pero bigo ako. Ani ni Kev. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sumisikip ito habang naririnig kong papalapit nitong boses. Dahan-dahan akong tumalikod at hindi ako huminto. Unti-unti ko ring naririnig ang boses ni Kev dahil nakasunod ito sa akin. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal ko si Ruby. Huminto na ako nang marinig kong dagdag pang sabi nito. Kumunot ang noo ko. What does he mean? Mahal nito si Ruby? Nanatili akong nakatalikod. Hindi ako humarap, ang sikip-sikip sa dibdib. Inutusan ako ni Ruby na pumasok sa kondo ni Rafael habang tulog ka. Yung pagkikita natin, yung pagbangga natin, sadya yung lahat. Kami ni Ruby habang sila rin ni Rafael. Pero nakipag-break din sa akin si Ruby dahil mas mahal nito si Rafael pagkatapos ng 1 taong pustahan. Bumigat ang paghinga ko habang nakikinig dito. Pero still hindi ko pa rin naintindihan. Pinagpustahan ka namin at si Ruby ang may pakana nun. Isang araw pumunta sa akin si Ruby at umiiyak dahil nawawala na ng oras sa kanya si Rafael. Minsan na lang silang mag-usap at masyadong abala sa'yo si Rafael. Sa sobrang pagmamahal ko kay Ruby, sinabihan kong bumalik ito sa akin. And she said yes. Pero may isang condition. Sa mga oras na yon, wala akong pakialam kung meron akong kahati. Ramdam kong kirot sa boses nito. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Pilit kong iniintindi ang sinabi ni Kev sa akin habang pinoproseso ko pa sa utak ko. Inutusan akong sirain kayo para bumalik si Rafael kay Ruby. Siyempre, sinunod ko kasi mahal ko eh. I can't say no to her. Kasi pakiramdam nun ni Ruby, nakalimutan na ni Rafael ang pustahan. Nagawa ko yun dahil sa pagmamahal ko kay Ruby. Pero nagsisisi ako, Adriana. Sising-sisi ako. Ang sakit. Ang sakit kasi simula pa lang pala meron na siyang Ruby. Ginawa akong kabit tapos pinaglaruan pa ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pagkatapos kong marinig yun. Nangihina ako at ang sikip-sikip sa dibdib. Antang ako. Ang sabi naman kasi ni Rafael wala na sila ni Ruby dahil meron itong dinaramdam na sakit. Pero lahat yun kasi nungalingan. I won't force you to forgive but still I'm sorry. Tumakbo na ako. Kinain ng malaking hakbang ang distansya ng kotse ko. Tama na. Nasasaktan na ako. Tama ng pagpapaalala sa akin. Tumakbo ako papasok sa kotse ko. Hindi ako nagdalawang isip na pumasok sa loob. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pagkatapos kong nalaman ng lahat. Si Ruby? Paano nagawa yun ni Ruby? Ang sikip-sikip sa dibdib, hindi ko maintindihan. Naguguluhan ako. Tara na po. Alis na tayo, please. Nanginginig ang boses kong sabi sa driver. Pinaandar na ni Manong driver ang kotse bago kami umalis. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko pagkatapos kong malaman ang lahat. Sa 7 taon, ngayon ko lang nalaman ang lahat. Gosh, para akong mababaliw kakaisip. Ang gulo-gulo.
Para akong nababaliw. Hinilot kong sentido ko at iniintindi ulit ang sinabi ni Kev sa akin. Mahal nito si Ruby? Sa sobrang pagmamahal nito, nabulag ito. Tulad ko, mahal ko si Rafael noon. Kaya nabulag din ako. Ang gulo, mababaliw ako kakaisip. Pumikit ako ng mariin at ikinalma ang sarili. Ginawa yun ni Kev dahil sa pagmamahal nito kay Ruby. Pero mali pa rin ang ginawa ni Kev sa akin. Naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko si Kev. Biktima siya ni Ruby sa pagmamahal nito kay Ruby. Pero paano naman ako? I was hurt so bad. Sinaktan ako ng sobra-sobra. Pustahan? Ang hirap pa rin palang tanggapin na hanggang pustahan lang ako. Inamin na mismo ni Kev na pinaglaruan lang ako. Ang tanga ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sari-sari ang nararamdaman ko at nangingibabaw doon ng kirot. Pinaglaruan ako. Ang sakit noon. Ang pagpapanggap ni Rafael na meron itong amnesia. Pinagmuka akong tanga. Siguro sa mga panahon na yon, pinagtatawanan nila ako. And then I remember na nag-propose si Rafael. Durog na durog ako sa panahon na yon. Ang sakit-sakit makita ang minahal mo habang nakaluhod sa ibang babae. Pumikit ako ng mariin habang sunod-sunod umagos ang luha ko. Nang maalala ko na naman ang lahat. Hindi ko na pinansin ang mga kasama ko dito sa kotse. Nakaramdam ako ng galit kay Ruby. Anong nagawa ko para gantuhin niya ang pagkatao ko? Ang sakit noon. Ang sakit-sakit at natatakot akong maranasan ko ulit. Isa yung bangungot na hindi ko makalimutan. Isang bangungot na dadalhin ko na ata habang buhay. Ma'am, andito na po tayo. Basag ni Leia sa katahimikan. Pinunasan ko ang luha ko nang bumalik ako sa ulirat. Lumabas kaagad ako sa kotse at sinalubong kaagad ang anak kong naka-uniform pa. Kaagad ko itong niyakap at inangat. Hindi ko hahayaan pati ang anak ko masasaktan. Di bali nang ako lang ang masaktan. Basta wag lang ang anak ko. Hindi makakalapit si Rafael sa amin dahil pakiramdam ko masasaktan niya ulit kami. Lumilipad pa rin ang isip ko sa sinabi ni Kev sa akin at kung ano ang totoo. Pumasok kami sa loob ng kotse, sinundo ko ang anak ko sa school para makakain kami ng sabay. Lutang ako buong araw. Umalis kami sa paaralan. Lutang ako. Kumain kami na lutang ako kahit papanay ang kwento nito tungkol sa unang araw niya sa pagpasok sa school. Kahit pag uwi namin wala pa rin ako sa sarili. Nakakabaliw mag-isip kung bakit nila ginawa yun. Dahil sa pagmamahal, pumiling ako. Iba talaga magagawa ng pagmamahal. Hinatid ko si Abby sa kwarto nito dahil pag uwi namin tulog ito. Sigurado na pagod. Nagpunta ako sa maliit kong opisina dito sa bahay para libangin ng sarili. Hindi ako makakatulog pagkatapos ng nalaman ko. Mas lalong bumalik ang lahat. Ngumiti ako ng mapait. Sana kahit isang araw man lang makalimutan ko. Nagising ako kinabukasan dahil sa sinag ng araw na pumasok galing sa veranda. Kinusot ko ang mata ko at dahan-dahan bumangon. Ngayon ang punta namin sa site kung saan itatayo ang hotel. Naligo kaagad ako saka nagbihis. Makikita ko na naman si Rafael. Umiling ako saka ngumiti ng mapait. Di bali na, iiwasan ko na lang. Ayoko munang makausap. Dumiretso ako pababa at tumambad sa akin ang anak kong bihis na bihis na. Salamat naman at hindi na ito nagtanong tungkol sa ama. Basta ang alam nito, patay na siya. Ayokong magsinungaling para sa anak ko, pero natatakot akong masaktan ng anak ko. Sabay kaming kumain sa almusal. Wala na akong mahihiling pa. Makasama ko lang ang anak ko, okay na ako. Hinatid ko ang anak ko pagkatapos saka ako dumiretso sa site at tumambad sa akin ang malawak na lupa. Kasama ko ngayon ang mga tauhan ko na naka-uniform na yellow habang nakasuot ang hard hat. At ganun din ako. I am wearing black corporate slacks, white spaghetti undershirt, a terno black coat with my stilettos. Nilibot ko ang paningin ko sa buong lugar. Lumilipad ang kulot kong buhok dahil sa hangin kahit na naka-hard hat ako. Huminga ako ng malalim at bumuntong hininga ng malakas. Adriana! Engineer Gray. Lumingon ako sa tumawag na yun mula sa likod ko at tumambad sa akin si Patrick. Kinuha kong blueprint ko saka ko pinakita dito. Nagsimulang chinek ng mga tauhan ko ang lugar. Kinakabahan ako pero hindi kong pinapahalata yun. Umalis ako sa tabi ni Patrick at iniwan ito doon. Nagpunta sa tent na hinanda nila para sa akin. Hindi pa dumating si Adam. Ang tagal na lalaking yun. Wala akong imik. Lutang pa rin ako at hindi pa rin nawala sa isip ko ang sinabi ni Kev. 7 taon na lumipas pero sariwang-sariwa para sa akin. Parang kahapon lang naganap.
Pinilig ko ang ulo ko para tanggalin ito sa isipan ko. Lumabas ako nang napagtanto kong kailangan kong i-guide ang mga tauhan ko. Paglabas ko ay ang pagdating din ng isang SUV. Bumundol ang puso ko. Dahan-dahan ako naglakad pero nasa SUV pa rin ang mata ko. Unang lumabas doon si Rafael at kaagad nagtama ang mata namin. Umiwas ako pero kalaunan binalik ko rin at naabutan ko itong binuksan ng isang pintuan. Una kong nakita ang paa nitong pababa. Lumabas ang kung sinong nasa loob at tumambad sa akin si Ruby? Rafael's POV. Galit, sakit, kirot, lungkot, pagsisisi at pangungulila. Sari-saring emosyon ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pagkatapos ng nakita ko at nalaman ko. Hinang-hina ako nagpunta sa site kasama ko si Ruby. Nakakarating lang galing Amerika. Nakita at nakausap ko ang anak ko. Bago umalis si Adriana kahapon sa building, sinundan ko ito kahit na nangihina ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin, sinundan ko ito dahil desperado akong malaman ang tungkol sa anak ko. Hindi ko na pinansin ang pagpunta nito sa bahay nila Kev. Bumundol ang tibok ng puso ko nang makita ko kung saan pumunta si Adriana. Sa paaralan. Huminto ako sa di kalayuan sa kotse nila. Hindi ako nagpapahalata na sinundan ko sila. Naninikip ang dibdib ko. Anong ginagawa ni Adriana dito? Pero kaagad nasagot ang tanong ko nang biglang lumabas si Adriana at sinalubong ang isang batang naka-uniform. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Tumigil ang tibok ng puso ko. Napamura ako ng malutong. Ang sikip-sikip sa dibdib. Babae? Sinundan ko pa rin sila. Kahit sumisikip na ang dibdib ko dahil sa nakita ko. Huminto sila sa isang restaurant. Malayo pa rin ang kotse ko. Pero kitang-kita ko kung anong ginagawa nila sa loob. Dahil sa lamin ng dingding nito. Sunod-sunod umagos ang luha ko habang nakatingin sa dalawa. Ngumunguya ang aking anak. Mag-ina ko yan. Napayuko ako. Ang sikip-sikip sa dibdib. Buhay ang anak ko. Buhay na buhay at babae ito. Tumulo ang luha ko habang pinagmamasdan ng mag-ina kong masayang kumakain. Sana kasama niyo ako. Hihilingin ko palagi na sana andyan ako at kasama niyo. Hindi ako umuwi sa kondo ko. Nasa tapat lang ako ng bahay ni Adriana. Sinundan ko sila hanggang dito. Nanatili ang paningin ko sa bahay na punong-puno ng ilaw. Sunod-sunod umagos ang luha ko habang nakatingin doon. Tulad ng sabi ko, hindi ako umuwi ng kondo. Nasa kotse lamang ako natulog sa harapan ng bahay nila. Nagising ako kinabukasan at tumambad sa akin si Adriana at ang anak kong kakalabas lang. Mukhang handang-handa nang umalis. Gusto kong lumapit. Gusto ko pero natatakot ako. Umayos ako ng upo nang nakita kong paalis na sila. Kinusot ko ang mata ko bago ako sumunod dito. Sikip-sikip sa dibdib pero masayang masaya ako dahil buhay ang anak ko. Anak ko yan at nararamdaman ko yon. Hindi ako nagkakamali sa nararamdaman ko. Lumabas ka agad ako ng kotse nang marating namin ang paaralan. At noong umalis na si Adriana, tumakbo ka agad ako habang tinatanaw ang likod ng anak ko. Hey! Tumigil ito sa paglalakad at ganon din ako, tumigil sa pagtakbo. Humarap ito sa akin at mas lalong kumirot ang puso ko nang makita kong mukha nito. Napamura ako ng malutong. Kamukhang kamukha ko. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin dito. Anak ko ito. Anak namin ito ni Adriana. Sure na sure ako. Bakit po? Ang boses parang musika sa pandinig ko. Lumuhod ako sa harapan nito. Gusto lang kitang makita. Gusto lang kitang masilayan. She's my daughter. Isa itong Buenaventura. Naguguluhan ang batang nakatingin sa akin, habang ako naman ay tulalang nakatingin dito. She look like me. Kamukhang kamukha ko. Hindi ako makangiti sa sobrang sabik dito. Natatakot akong hawakan ito. At wala akong ibang naisip na baka masaktan ko ito. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin ngayon sa anak ko. Ano pong kailangan nyo, kuya? Ani nito na ikinagulat ko. Kuya, napangiwi ako. I am your father, little girl. Umiling ako. Hindi ako makapagsalita habang nakatingin dito. Gusto kong isaulong mukha nito. Yung tipong hindi ko talaga makakalimutan. What is your name? Mula sa sariling na itanong ko, luminga ang bata sa paligid dahilan para tingnan ko rin. Konti pa ang mga estudyante at nasisiguro kong magkakaroon ako ng oras dito. Abigail Gray po, sabi niya. Abby, what a nice name.
Napangiti ako. Gray ang last name? Anak ko nga at imposibleng anak to ng ibang lalaki o ni Adam. Ramdam ko rin na anak ko ito. Tumayo ako at hinila ko siya paupo sa bench. She's kind like Adriana. Meron ka bang gustong kainin? Tell me, Abby, at bibilhin ko lahat ng gusto mo. Ngumuso ito saka tumingala habang nag-iisip. She liked chocolate ice cream. My favorite flavor. Binilihan ko ito. Nag-order lang kami. Where's your father? Nangihinang tanong ko. At nagbabaka sakaling kwento ni Adriana ang tungkol sa akin. Nagbabaka sakali akong sinabi niyang tungkol sa ama ni Abby. Bumilis ang tibok ng puso ko habang naghihintay ng sagot dito. He's dead. Nahulog ko ang ice cream ko nang marinig kong sinabi nito. Literal na lumungkot ang puso ko. Napatingin ako kay Abby at mas lalo akong nasaktan nang makita ko ang malungkot nitong muka. Pero napalitan ito ng tawa nang makita niya ang ice cream kong nahulog. Hindi ako makagalaw. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi ako makatawa at hindi ako makangiti. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin kay Abby na hanggang ngayon nakangiti pa rin. Ngumiti ako dito ng malungkot. Pinatay ako ni Adriana sa anak ko. Damn, hinawakan kong maliit nitong kamay at inamoy. Ang bango niya, she smells so good like milk and lavender. Pinunasan kong dumi nito sa gilid ng labi. Biglang tumunog ang ring hood at napasukan na. Kaagad tumayo si Abby. Ngumiti ito bago umalis. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin sa anak kong papalayo sa akin. Yumuko ako at huminga ako ng malalim bago ako tumakbo palapit dito at inangat. Let me take you to your classroom and show me the way, okay? Tumango ito bilang sagot bago kumapit sa leeg ko. Ngumiti ako ng malungkot dahil hindi ako kilala ng anak ko. Ang alam nito'y patay na ako. Mas masakit pala ito sa hindi inaasahan. Is that Adriana? O namamalikmata lang ako? Bumalik ako sa ulirat nang marinig kong boses ni Ruby. Hindi ako sumagot dito. Lumakad na ako palapit kay Adriana habang walang emosyong nakatingin sa akin. Adriana's POV. Umiwas ako ng tingin na makita ko silang palapit sa akin. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Ruby dito. Nakaramdam ako ng inis at galit. Hindi ko nakalimutan ang ginawa niya. Pasimple kong kinuyom ang kamao ko. Saka ako naglakad palapit sa mga tauhan ko. Hindi ko na hinintay na makalapit pa sila sa akin. Hindi ko gustong makalapit sa kanila. Hindi ko gugustuhin. Nakita ko muli sa gilid ng mata ko ang mariing titig ni Rafael sa akin, pero hindi ko pinansin. Lumapit pa ako sa mga tauhan ko para i-guide sila. Nakaramdam ako ng galit at inis. Ang hirap-hirap iwasan. Ang hirap-hirap umiwas. Lumapit ako sa isa kong tauhan upang tulungan ito sa pag-measure. Aksidenteng nahagip ng paningin ko si Rafael habang katabi nito si Ruby. This time nagtagal ang paningin ko sa kanila. Matapang ko silang natingnan ngayon dahil pareho silang nakatalikod sa akin habang nakikipag-usap sa kakarating lang nilang kaibigan. Mas lalong hindi pwedeng malaman ni Rafael na buhay ang anak ko dahil paniguradong masasaktan lang yun at aasa. Kasal na si Rafael at Ruby? Hindi ko alam. Wala akong balita at hindi rin ako interesado. Lumipat ang paningin ko kay Ruby. Pumayat ito at pansin kong merong pagbabago. Merong nagbago kay Ruby at hindi ko lang mawari kung ano. Umiwas ako ng tingin na bigla silang humarap kung nasan ako. Huminga ako ng malalim at mas mabuti nang lumayo ako. At baka hindi ko mapigilan ang galit ko.